Tamad ka ba? Hindi mo naman kailangan na ikahiya yan. Sa panahon kasi ngayon, hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng pagkawalan ng gana sa trabaho o sa buhay. Yung tipong kahit gustong-gusto mong umasenso, parang ang hirap magsimula kasi tinatamad kang gumalaw, tinatamad kang magbenta, tinatamad kang makipag-usap sa customer, o basta lang wala ka sa mood na maging active. Pero hindi naman ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. Sa totoo lang, sa mundo ng negosyo at investments, may lugar para sa mga tamad basta marunong lang silang gumamit ng utak at sistema. Halimbawa na lang, may mga taong nagtatayo ng vendor car wash business, bumibili sila ng machine, nagpapaset up sa tamang location, tapos kumukuha sila ng isang assistant na tagabantay at taga-guide kung paano gamitin ang machine na yon. Hindi na rin sila personally nandun araw-araw, chill lang sila sa bahay o nagkakape habang kumikita ang negosyo nila nang walang masyadong physical effort. Kita mo na, kahit tamad ka, basta may diskarte ka at kapital, may pagkakataon ka pa rin na umasenso. Pero hindi naman porke at easy setup ang isang business, wala ka nang kailangan na ilabas na kapital. Karamihan ng mga ganitong low maintenance income streams ay nangangailangan ng starting capital. At para sa mga tamad pero matalinong Pilipino na gustong i-grow ang pera nila habang wala pang budget o oras na magtayo ng sariling negosyo, may dalawang main option na pwede mong pagpilian, Pag-ibig MP2 at digital banks. Parehas silang pwede mong paglagyan ng pera mo para lumago ito, pero may malaki silang pagkakaiba sa kitaan, flexibility at long-term value. Kaya sa video na ito, iisa-isahin natin kung alin sa dalawa ang mas bagay sa iyo, alin na mas malaki ang kita at kung paano ka kikita kahit tamad ka basta may konti kang kapital at malinaw na plano. Simulan natin sa Pag-ibig MP2. Ang Pag-ibig MP2 ay isang voluntary savings program mula sa gobyerno na ino-offer nila sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Hindi ito mandatory, pero maraming Pinoy ang pumapasok dito dahil na rin sa napakataas na earning potentials nito kumpara sa mga tradisyonal na savings account. At para sa mga hindi familiar sa Pag-ibig MP2, ito ay para kang nag-iipon ng pera sa isang investment fund na under ng gobyerno. Pero ang kita mo ay nakadepende sa annual performance ng Pag-ibig Fund. Sa mga nakaraang taon, umabot ng 6% hanggang 7.5% ang dividend rate nito kada taon. At ang pinakamagandang balita, tax-free ang kita dito. Ibig sabihin, kung ano ang ibigay sa iyong tubo, buo mong makukuha yun. Walang bawas, walang kaltas, lahat para sa iyo. Ang minimum na pwede mong i-deposit ay 500 piso lang. Oo, 500 pesos per deposit ang kailangan mo para makasali. Pero may catch. Ito ay may 5-year lock-in period. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng kunin ang pera mo bago matapos ang 5 taon. At kung napagdesisyonan mo na kunin ang pera mo, may penalties ito at mababang dividend rate pag binalik sa'yo. Kaya kung kaya mo naman na hindi galawin ang pera mo for 5 years, MP2 ay perfect para sa'yo. Ideal ito sa mga may goal na hindi kailangan madaliin, gaya ng pang down payment sa bahay, pang negosyo sa future, o kahit sa retirement fund. Kung ikaw naman ay tamad pero willing maghintay at gusto mo ng money growth na hindi mo kailangan bantayan araw-araw, bagay na bagay sa iyo ang Pag-ibig MP2. Ang sistema dito ay parang nagtatanim ka lang din ng puno pero hindi mo nga lang kailangan bantayan. Hindi mo rin kagad makukuha ang bunga after several years, pero sulit naman ang resulta kapag namunga na ito. Ngayon pupunta naman tayo sa digital bank. Ito yung mga para sa tamad pero gusto ng flexibility. Kung ang MP2 ay para sa long-term growth, ang digital banks naman ay para sa mga taong gusto ng flexibility habang kumikita. Ito ang mga modernong financial institution na walang physical branch, app-based lahat, pero legit at regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ilan sa mga sikat na digital banks ngayon ay ang Maya, SeaBank, Tonic, Unobank at GoTime. At kung ikaw ay tamad pumunta ng bangko, tamad pumila at gusto lang lahat sa cellphone mo gawin, digital bank ang para sa'yo. At ang interest rates nila ay kadalasang nasa 4% to 6% per annum. At kahit na may 20% na withholding tax ito, mas malaki pa rin ang makukuha mo kumpara sa mga tradisyonal na bangko. Isa pang advantage nito ay madaling mag-open ng savings account sa digital banks. Kadalasan, ang kailangan mo lang ay ID, selfie at active mobile number. At ilang minuto lang, activated na ang account mo. May mga digital banks din na wala pang maintaining balance at walang required na initial deposit. At ang kagandahan dito, pwede mong galawin o kunin ang pera mo anytime na kailangan mo. Pwede mong gamitin ito pang gastos, pambayad ng bills,
o pagpapadala sa pamilya. Kaya kung tamad ka maghintay ng 5 taon gaya sa Pag-ibig MP2 pero gusto mo pa rin kumikita ang pera mo paunti-unti, digital bank ang para sa'yo. At kung gusto mong mag-open ng Maya account para masimulan kagad ang savings mo, may link ako sa description ng video na ito na pwede mong i-click. At huwag ka mag-alala, libre lang ito at madali lang gawin. So ngayon, nalaman na natin ang pagkakaiba ng digital bank at Pag-ibig MP2. So ito naman ang mga common mistake na dapat mong iwasan. Unang-una, maraming Pinoy ang pumapasok sa Pag-ibig MP2 tapos umaasa lang na pwede nila itong hugutin after 1 or 2 years. Mali ito. May penalty ito kapag nag-withdraw ka bago matapos ang 5-year term nito. Kaya bago ka maghulog sa Pag-ibig MP2, siguraduhin mo na hindi mo kailangan ang pera mo sa loob ng 5 taon. At ang pangalawa, siguraduhin na ang digital bank na papasukan mo ay lisensyado at regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Huwag kang basta-basta magtiwala sa kahit anong app lang na may promising na interest rates. I-check mo muna kung legit ang bangko na ito sa official site ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So ang tanong, saan ba talaga mas malaki ang kita? Sa MP2 ba o sa digital bank? Gumawa tayo ng simpleng computation para malinawan ka. Sabihin na natin na may 50,000 pesos ka na gusto mong palaguin. Kung ilalagay mo ito sa Pag-ibig MP2 at i-assume natin na may 7% annual dividend rate, after 5 years, aabot ang pera mo sa humigit kumulang 70,128 pesos. Ibig sabihin, tumubo ng 20,128 pesos ang pera mo at buo mong makukuha dahil tax-free ito. On the other hand naman, kung ilalagay mo ang parehas na halaga sa digital bank na may 6% interest rate pero may 20% na withholding tax, ang effective rate mo ay magiging 4.8% na lang. Sa loob ng 5 taon, ang pera mo ay magiging 63,212 pesos. Ang ibig sabihin, ang net gain mo ay 13,212 pesos at babawasan pa ito ng tax. Makikita mo ngayon na kung ang goal mo ay long-term at hindi mo gagalawin ang pera mo, mas malaki talaga ang kikitain mo sa Pag-ibig MP2. Pero kung ikaw naman ay yung tipo ng tao na gusto pa rin may access sa pera anytime, mas bagay sa iyo ang digital bank. Ang usapan kasi natin dito ay hindi naman kung ano ang mas magaling, kundi alin ang bagay sa lifestyle mo. Kung long-term thinker ka, go with Pag-ibig MP2. Kung short-term naman pero flexible ang gusto mo, digital bank is the way to go. Isa pang madalas na tanong ng karamihan ay, pwede bang pagsabayin ito? Ang sagot ko, oo naman, mas maganda pa nga. Marami kasi ang nag-iisip na kailangan nilang mamili sa dalawa, pero sa totoo lang, pwede mo naman itong gamitin ng parehas at kumita dito. At mas recommended pa nga itong gawin para na rin ma-maximize mo ang kita nito. Ang strategy dito ay simple lang, hatiin mo ang savings mo. Ilagay mo ang 30% sa Pag-ibig MP2 para sa mga long-term goals tulad ng pang-down payment sa bahay, pang-negosyo o retirement fund. Ilagay mo naman ang 70% sa mga digital bank para meron kang flexible na emergency fund at daily savings. Sa ganitong sistema, habang nakapark ang pera mo sa Pag-ibig MP2, ay kumikita naman ito in the background. May hawak ka pa ring liquid na cash sa mga digital bank na pwede mong gamitin in case of emergency. Hindi mo naman kailangan na maging investment expert para gawin ito. Ang kailangan mo lang ay malinaw na plano. Pagdating kasi sa pera, ang tamang paghahati nito ay minsan na mas epektibo kaysa mag-all-in ka sa isang bagay. Kapag diversified ang savings mo, kahit tamad ka mag-monitor araw-araw, kampante ka pa rin dahil may system na sinet-up ka na kahit hindi ka gumalaw o wala kang ginagawa. Ganito mag-isip ang mga madiskarteng investor. Hindi kasi ito tungkol sa dami ng alam mo, kundi kung gaano ka kagaling magplano. Ngayon ay alam mo na kung ano ang Pag-ibig MP2 at paano ito gumagana at kung ano ang pagkakaiba niya sa digital bank. Ang tanong na lang ay, anong klase ng diskarte ang bagay sa iyo? Huwag kang mamili kasi sa lahat na nagiging trending. Piliin mo lang kung ano ang swak sa goal mo, sa ugali mo, at sa lifestyle mo. At kung natuto ka sa video na ito, paki-like naman at share mo na rin ito sa mga tropa mong tamad pero gustong umasenso. At kung may tanong pa kayo tungkol sa Pag-ibig MP2, digital bank o diskarte pagdating sa pera, comment lang kayo sa baba. Ikaw ba, alin sa dalawang ito ang pipiliin mo o mas bet mo na pagsabayin na lang? Type mo naman sa comment section below.
At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.